pag-usapan natin, ito si Tuta Soto. Hindi lang si Tuta Soto, pati yung mga iringan, nagkakaroon po ng iringan dyan sa Senado kasi doon sa maanghang na sinabi ni Amy Marcos. Bigyan natin ng komentaryo. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang alegasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Okay. Hindi na daw naniniwala si Amy na meron pang mangyayari sa investigasyon dahil pinipigilan ng ibang senador pag nawag umabot kay Tambi. Wala na mangyayari sa investigasyon. Alam nyo, hindi lang naman si Amy nakakaramdam niyan. Di ba? Siguro, more than half of Filipino people, yan ang pakiramdam dyan sa Senado. Tito Soto, kaya ikaw, wag ka rin, isa ka pang matatampuhin eh. Lagyan natin kay Tito Soto. Wag ka rin matatampuhin. Sana ka ng teteng. Ginawa mong noon time show, yung Senado, ginawa mong itbulaga. Parang ginawa mong sex bomb dancer itong si Pinky Lacson. Yung blue ribbon, ginawa niyong pink ribbon. Ang ganda na nung investigasyon, hindi ka ba nahihiya? Ang ganda nung ginagawang investigasyon sa pamumuno ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta. Nung pumasok kayo, nagkaloko-loko na. Nakastigo nyo ba? Nakastigo nyo si Tambaluslos. Tapos magagalit kayo sa sinabi ni Amy Marcos na walang mangyayari sa investigasyon nyo dyan sa Senado dahil hinaharangan yung makarating kay Tambaluslos. Nagagalit sila. Sila nila Ping Lacson at mga kasamahan niyang mga pulpul din. Di ba? Nagagalit itong mga ito. Bakit hindi nyo tingnan yung record? Nakarating ba tayo kay Tambaluslos nung pumasok kayo ni Pinky Lacson? Ano kalalabasan mo niyan? Di Tuta. Tuta Soto ni Romualdez. Yun na lang. Kasimple nun eh. Simula nung pumasok kayo na wala na kay Romualdez ang usapin. At hindi lang po si Amy yan. Halos karamihan ng Pilipino ganyan nararamdaman. Sige nga, itaas nyo nga kamay nyo dito. Sabihin nyo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Coach Oli. Maganda investigasyon ng Senado. Lagay nyo rin. Hindi, oo, yan talaga Kasi kung magbabasa ka, makikita mo talaga eh. Yung sinabi ni Amy, puso po. Hinanakit po yan ng mga Pilipino. Kung ayaw nyong napupuna yung mali ninyo, tingnan nyo resulta. Tanong ko sa iyo, Tuta Soto, ni dumikit ba tayo? Kahit dumikit man lang sa investigasyon kay Romualdez? Hindi ko na nga sinasabing pinaimbestigahan mo ba si Romualdez? Hindi na. Dumikit lang ba tayo? Kahit konti. Ang layo na natin kay Romualdez eh. Diba? Tapos, pag nahuhuli kayo, gagalit kayo. Na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa ng Vice Chairperson ng nauna nang sinabi taas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sabay tawag sa bintang na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair. Unfair daw yung sinabi ni Senator Marcos. Unfair? Paano naging unfair? Nakarating ba kay Romualdez? Hindi. Untruthful? Paano untruthful? Napunta. Ang ebidensya, naghatid na ng pera. Mali-maletang pera sa Malacanang at sa bahay ni Romualdez. Hindi nyo inimbestigahan. Paano untruthful? Paano baseless ang accusations? Kasi hindi nyo talaga pinarating doon. Ang katotohanan at walang basihan. Nga palitan mo na yan, hindi dapat chairman of Blue Ribbon Committee yan. Dapat yan, chairman of Pinky Ribbon Committee. Committee mo na yan eh. Nababoy.
Nababoy nyo ang Blue Ribbon. Ang alegasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala. Tanga! Tanga rin to. Alam naman pagsabihan kayo, kayo mga senador. Kunwari ako si Romualdez, halika kayo, senador. Halika kayo. Huwag niyong paabutin sa akin. Ha? Ito isang maleta ng pera. O eto. Huwag niyong paabutin sa akin. Yung kasi sinasabi nitong mama na to. Wala naman daw siyang narinig na pinagsasabihan. Ay, tanga. Ganun katanga ito. Of course, wala kang maririnig. Siyempre, ano yan? I-discreet yan. Ganyang kalaki. Hindi po yan, hindi yan nagpapatawag. Ano ka ba, tanga? Vlogger ka rin dati. Alam mo yan. Papatawag yun isa-isa. Hali ka rito, Erwin. Kunwari lang to. Kunwari, ano lang, parang reenactment. Okay, hindi ko sinasabing ganyan nangyari. Parang ganito. Ay, yung kapartido mo si Yap. Nasasangkot. Pero wag na natin pag-usapan yan. Ito, pang ano. Ito maleta. Alam mo na, ha? Ganun lang kasimple usapan dyan. Ano sasabihin mo? Yes, master. Yes, boss. Wala nang detalye. Hindi ko sinabing ganun nangyari. Pero posibleng ganun. Hindi yung magpapatakbo. Alam ka sasabihin niya. Tito Soto, halika rito. Nanalo kang senador, ha? Wala ka sa survey. Pero nanalo ka. Congratulations, Tito Soto. Congratulations. At nanalo kayo ni Ping Lacson kahit kayo hindi lumalabas sa survey. Congratulations. Ito na maleta. Kayo nang bahala sa akin. Ha? May kasunod pa yan. Simple. Gets? Get. Ow! Hindi ko sinabing ganun nangyari. Example lang po yun. Kamusta na nga pala yung nasasangkot mong dating ka-party list? Erwin Tulfo. Ha? Nasasangkot sa ha? Ha? Hindi. Hindi wala naman siyang kasalanan doon. Nasasangkot dito sa mga ghost projects. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Siyempre. Ang mabugmit. Ay, naku. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya sa Senadora Marcos o nagdetalye sa kung paano niya nakuha impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin, kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Wala ka naman talagang alam eh. Pag ang pag-uusapan patungkol sa Executive Department at kay Bongbong Marcos, wala kang alam, wala kang masabi. Pero pag Duterte ang sinabi, ang dami mong alam. Di ba? Ito isang vlogger din to, galit na galit to kay Marcos dati. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ang palasyo sa impormasyong nakuha rin umano ni Senadora Marcos na ilang datit kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masaya yung effort sa kakamadali. Pero magdi-dismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging Ayaw daw nilang pangunahan dahil trabaho ng ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng ombudsman yan. ayaw daw nilang madaliin. Kasi pag minadali mo,
Ha? Lalabas na, ito mo na, ito ipapakita tayong picture. Ha? Lalabas, syempre, di ba, dawat yung ano mo dyan. Oh. Meron tayong mga nagkaroon tayo ng problema. Ngayon, meron tayo ipapakita dito. Tingnan nyo po. Ito po si Yusek. Ha? Tanong ko sa inyo, ito ba ay Ghost Project Mastermind? Yusek po ito sa DPWH at alam naman natin na siya ang nag-witness patungkol dito sa mga senador. Okay? Ngayon, yung sinasabi ni Amy, may katotohanan. Dahil nakita naman natin, hindi na umabot kay Romualdez. At nakita natin kung sino ang gumagalaw doon. Di umano ay si Boying. Ito ay ang nag-alalay dito dyan. Ang sabi ay si Boying din. Di ba? Saan napunta yung mga pinagsasabi nitong mama na to? Simple lang ang tanong ko dito eh. Napunta ba tayo? Napalapit ba tayo dun sa mastermind? Siguro, hindi kaila sa inyo dahil hindi kayo mga bobo. Alam nyo kung sino talaga ang may hawak nitong mga pera. Alam ninyo kung sino talaga ang mastermind dito sa mga ghost projects. At isa po ito. Yan po ang sabi. Kasama itong sila Tambaluslos. Yung magpinsan. Napalapit ba tayo doon? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinaglululoko tayo nitong mga taon to. Anong klaseng state witness? Magnanakaw din di umano itong mama na ito. Nagpayaman to dyan. Yes po, nagpayaman. Tapos gagawing state witness. Tapos again, bata din to nito nila Boying. Di ba? Sino bang nagbitbit sa kanila dyan? Kaya, masisisi mo yung taong bayan? Sige, masisisi ninyo. Pati si Amy, masisisi ninyo. Yung sinasabi ni Amy Marcos na wala na mangyayari sa investigasyon. Dahil nililigaw nila eh. Yan po ang style. Ililigaw nila. Tapos, hindi nila titigilan yung investigasyon kuno para hindi mahalata ng taong bayan na walang nangyayari. Itutuloy nila. Pero, ililigaw. Tingnan nyo nangyari sa kamera, hininto yung di ba, investigasyon. Mahirap kasi kontrolin doon, maraming magsasalta. Sa Senado naman, tinuloy, kunwari, pero dinidelay. Yan po ang style, di ba? Ang ganda nung investigasyon sa Blue Ribbon biglang na-stop. Di ba? Biglang nawala. Pumasok na sila Pinky, tas lumabas na itong mga ito. Ang tanong, credible ba? Tanong na lang natin. Hindi ba nagpakasasa sa yaman itong mga to? Hindi ba i-lifestyle check nyo yan? I-lifestyle check nyo ang anak niyan. Ako hindi magugulat kung napakaraming kabit na binabahay to. Hindi po ako magugulat. Ako isa akin ano lang naman ito? Katotohanan lang. Realidad lang. Bakit nawala na tayo sa mastermind? Masterminds. Pinahihikot yung ulo natin mga ito Tapos magiging state witness. Akalain mo. Ikaw na nagpakasasa ng pera ng taong bayan. Hero ka pa. Baka mamaya, gawin ito parang si Risa, patayuan pa to ng rebulto. Di ba? Hindi credible to. Si Gutesa. Ang naging issue lang
yung kanyang notaryo. Natakot naman yung abogadong humarap. Pirmado naman talaga. Hindi nila mag-isa dito, bigla nilang pinagbigyan. Si Diskaya ayaw nila dati. Mag-state witness, tapos eto, ganyan. Ulitin ko po. Simple lang ang focus natin. Mastermind, mastermind, mastermind. Pagpalayo tayo dun sa mastermind, nagkakaroon ng takipan. Alam naman natin kung sino may control ng ghost projects na yan. Alam naman natin kung saan ang malaking mga proyekto. Sino may hawak ng pera sa kamera. So pagpalayo tayo doon, lumalayo tayo doon, yan po ang plano nila. Huwag tayong papayag. Lagi tayong balik sa mastermind. Back to basic tayo, mastermind. Ba't palayuin yung issue? Dito tayo sa mastermind ng ghost projects.